Mula sa Billionaire News Channel, breaking news, the Energy Regulatory Commission has ordered the revocation of the Villar-owned SI Power Corporation or SIPCOR's power supply agreement due to its failure to address Siquijor Island's power woes. Energy Secretary Sharon Garin confirmed the news, saying that Siquijor residents experience brownouts every day from January 2024 to June 2025. Sabi dito, handang sumailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lahat ng miyembro ng executive branch ng gobyerno sa lifestyle check. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, kanila lang po sa kanyang press briefing. Sabi ni Castro, lahat ng parte ng ehekutibo ay ready sa lifestyle check, pati po ang Pangulo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ibigay ko muna sa inyo itong breaking news. Yan o. Mula sa Billionaire News Channel, breaking news, the Energy Regulatory Commission has ordered the revocation of the Villar-owned SI Power Corporation or SIPCOR's power supply agreement due to its failure to address Siquijor Island's power woes. Energy Secretary Sharon Garin confirmed the news, saying that Siquijor residents experience brownouts every day from January 2024 to June 2025. Winarning nga na kasi, mga kababayan, yung kumpanya na pag-ari ni Manny Villar ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na ayusin mo niya. Pag hindi, mapipilitan na niya ako na kansilahin. Ito na nga po, kinansila na po. Yan ang ating Pangulo. May isang salita, kahit kaalyado. Malamang ang susunod niyan yung prime water na po. Buti naman kung kansilahin. Kasi dito sa amin, ganun din yung problema. Sa Daraga Albay, prime water ang concessionaire, mga kababayan. At may isa ng kumpanya na nag-present ng kanilang proposal na sila yung gustong humalili sa prime water. Kasi, sa totoo lang, matagal na po. Mga more than 10 years na po na ganyan. O baka 15 years na nga po. Ganon ang problema ng prime water. O ngayon, inuna na kinansila, mga kababayan, yung power supply agreement ng SIPCOR na pag-aari ng Pamilya Villar. Congratulations sa inyo dyan sa ERC. Ibig sabihin, hindi kayo nagpapasindak kahit sa mga bilyonaryo. Siyempre sa ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang, sabi nila, weak leader. Makikita ninyo ang mga ginagawa ng isang weak leader. Una, nakulong si Pacquiao. Pangalawa, si Digong. Tapos, in-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga anomalya sa flood control projects. Ayun. Hindi na makatulog yung mga bilyonaryong mga magnanakaw. Tuloy-tuloy ang investigasyon. At ngayon, ito nga po, kinansila yung power supply agreement sa Pamilya Villar. Di ba? Ayan po ang mga katibayan na talagang ang ating Pangulo, weak leader po. O ngayon, doon sa challenge, hamon ng mga nasa minority tulad ni Risa Ontiveros at saka sa yung mga Makabayan Black na dapat daw pangunahan ng ating Pangulo ang lifestyle check kasi yun ang utos ng ating Pangulo. I-lifestyle check yung mga opisyal ng gobyerno simula sa DPWH. Sinagot na ngayon, mga kababayan ng Palasyo Malacanang. Sabi dito, handang sumailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lahat ng miyembro ng executive branch ng gobyerno sa lifestyle check. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, kanila lang po sa kanyang press briefing. Sabi ni Castro, lahat ng parte ng ehekutibo ay ready sa lifestyle check, pati po ang Pangulo. Ano kayo ngayon? Ready po. What about yung Office of the Vice President? May statement na rin po. Sabi dito sa report ng Manila Times, yung OVP o Overseas Vice President. Ano na nga yung OVP? Office pala, hindi overseas. Kaya lang, overseas yan nag-opisina. At sabi pa, mga kababayan sa interview sa Dahig, in-encourage pa niya si President Bongbong na tularan daw siya sa paglalakwatsa. Yung sabi niya, sa pag-travel niya para kausapin yung mga OFWs. Tularan daw siya. Yung ginagawa niya daw, ayos, effective.
Yan, sabi dito, OBP ready to submit to lifestyle check if ordered. No word from Sara. Ready yung kanyang mga staff. Kaya lang, wala pa palang utos. If ordered, kung uutusan sila, kaya lang no word pa kay Sara. Ang lumalabas sa bibig ni Sara, yung unsolicited advice daw sa ating Pangulo na tularan siya sa pagta-travel. And then advise yung ating Pangulo na dapat daw wag papayag yung ating Pangulo na pangialaman ng Congress yung budget na siguro hindi niya alam na ang Congress ay siyang may power of the purse base sa mandato ng konstitusyon. So nagmukha siyang ingot tuloy. Di ba? Huwag daw papayag. Paano hindi papayag na ang power of the purse nagmumula sa Congress? Paano hindi pakialaman? Wala pa daw mga kababayan na statement pero ready sila. Diyan niya, Mr. Maravillas, naniniwala ka sa sinasabi ng Office of the Vice President? Kung willing kang magpabodol, maniwala ka at your own risk na bodol. Kung masaya kang mabodol, di paniwalaan mo. Sinasabi niya. Ganun lang, mga kababayan. Sabi dito, as we have always been, the Office of the Vice President is mindful doon sa provision in the Constitution that public office is a public trust and we are supposed to live modest life. Tama. Napaka-modest yung pamumuhay ni Sara Duterte. Simpleng manamit. Kaya lang, ikot ng ikot. Kayang-kaya niya gumastos. Personal, walang charge sa government. Anytime na gusto niya mag-travel, kahit kasagsagan ng bagyo, tulad ng Katrina, pwede siya na mag-travel. Modest ang tawag niya. Modest life. Ayos. Mindful naman tayo doon. And kung iutos ng Pangulo lahat ng civil servants, ay dapat sumunod, sabi po ni Castelo. Kailan pa ba sumunod ang Office of the Vice President na kahit nga yung pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn, kahit nang noong nasa unit team pa siya, hindi man niya sinunod? Maniwala sa mga kwento ninyo. On questions whether Vice President Sara Duterte is ready to subject herself to a lifestyle check, including the possible release of her statement of assets, liabilities, and net worth, Castelo said that there were mechanisms to follow when one was requesting SLN of any government official or employee. O, kita mo na, may pag-iwas ka agad. Malinaw po. O ngayon, si Secretary Bonoan ng DPWH, game daw siya. Ayan o. Bonoan game na ipakita ang SLN. Sabi ni Bonoan, welcome sa kanya ito bilang pagtanggap sa akbang ng administrasyon na mapanatili ang transparency. If there's going to be a formal lifestyle check that will be carried on, I think public document naman ito saad ng secretary. O ayos na ayos pala mga kababayan, game siya. Tingnan natin si Sara kung game kasi may palusot ka agad, may proseso niya. O ngayon, sabi ng palasyo doon sa pagpapaaresto ni Leviste sa DPWH executive, hudyatan niya ito ng mas matibay na laban versus sa katiwalian. Ayon kay Jose Castro, nakatulong si Congressman Leviste sa pagsukpo sa korupsyon at dapat na makipagtulungan na rin ang iba pang mga opisyal na may nalalaman o tinatangkang kausapin o suhulan upang hindi mabuko ang kanilang mga anomalya. Sinabi ni Jose Castro na patuloy ang paghimok ng Pangulo sa iba pang opisyal na gawin ang ginawa ni Leviste upang matigil na ang katiwalian sa ilang korap na opisyal at mga kasabwat na kontratista at maisaalang-alang ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan. Ito yung press briefing kanina. Maiksi lang yung press briefing kanina mga kababayan ni Jose Castro. PTV4. Good morning, Yusek. Yusek, a contractor was shot by riding in tandem in Negros Oriental. May we get the palace's reaction on this? Lalo't nangyari po siya sa harap po ng investigasyon sa flood control projects. Tama lang po na imbestigahan yan para malaman natin ang punot dulo na yan at kinukondena natin ang mga karahasan na ito. Yan ay ayon sa Pangulo. Ma'am, follow up lang. Paano po natin sinisiguro na wala po talagang panggigipit na mangyayari sa mga sangkot dito po sa flood control project sa harap po ng investigasyon? Alam naman natin kung ano ang nais ng Pangulo. Makasuhan ang dapat makasuhan, mapanagot ang dapat na mapanagot, at ipag-uutos pa rin ng Pangulo na dapat na seryosohin ito, lalo na ng mga PNP, para maiwasan kung anumang krimen ang maidudulot nito kaugnay sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Follow-up question, Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
Yusek, follow up lang po sa usapin ng mga contractor. Sa social media po, lumalabas na rin yung mga kamag-anak, yung mga anak ng mga contractor di umano and flaunting luxurious lifestyle na yung mga netizen po talaga ine-expose sila. Siguro po while the intention of naming the top contractors ay para mabigyan ng idea yung publiko, for some, naging way din po ito to trace yung mga lifestyle po ng mga kaanak nila. So siguro po, anong mensahe ng Malacanang sa publiko who are targeting or at least ine-expose yung mga kamag-anak po ng contractors? Yan naman din po talaga ang naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay magtulungan upang masawata itong mga korupsyon na ito. At hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan ang dapat kumilos, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng insidente at kondisyon. Next question, Nel Maribohok, UNTV. Yusek, may mga nagsusulong na higpitan yung batas, regulasyon dito sa mga kontraktor na pumapasok sa kontrata sa pamahalaan. Isa dyan yung sinusulong ni Senator Soto na sa halip na 1-year ban gawing 5 years ban. Ang makakakuha po kaya ito na suporta sa Pangulo? Tignan po natin muna kung ano magiging detalye ng igagawing batas ni Senator Tito Soto para po mapag-aralan mabuti. Ito naman po ay para din sa bayan at para din naman sa mga negosyante na inosente naman sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Update lang po, Yusek, kung may bagong may inalok na po bang pwesto para kay former PNP Chief Torre at tinanggap po ba niya yung alok na yan? Meron po talaga inaalok katulad po na sinabi natin at sa ngayon po ay wala pa pong komento. Hintay na lamang po natin kung ano magiging positibong reaksyon ni General Torre dito. Pero kasi sabi niya, ma'am, no comment siya regarding doon sa sa alok na posisyon. Pero sabi din niya na hindi daw po siya qualified, lalo na po daw sa NBI. Baka namang ibang posisyon na iaalok sa kanya. Okay. Ma'am, last na lang, eto na lang po. Si Deputy Speaker Ronaldo Puno po kasi nananawagan ng investigasyon sa mga funders ng Ghost Flood projects at papel po ng Department of Budget and Management sa paglalabas po at pag-antala ng pondo. So ano po yung reaction dito ng Malacanang? Katulad na sinabi po natin, pinag-aaral po ng DBM kung paano at kailan i-release ang pondo. Kung ito naman po ay walang saro at hindi mapapatunayan ang mga requirements na na-comply, ay hindi po maglalabas ng pondo ang DBM. Regarding po, ma'am, sa last na po, dun sa investigation na gagawin po ng Kamara. Nag-file po kasi ng resolution si Representative Puno para nga investigahan po itong mga funders ng mga Ghost Flood Control Projects. Trabaho naman po nila mag-imbestiga. So, hindi po natin hahadlangan yan. Reminding everyone of our one question, one follow-up policy. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may lumabas ulit na report na isang Chinese businessman who posed as a Filipino, naging bahagi pa ng Philippine Coast Guard Auxiliary. How alarming is this? What do we know about this? Ano po yung sinabi ng Pangulo tungkol dito? Okay, nakausap din po natin ang kinatawan po ng PCG at ito pong sinasabi nilang Chinese di umano ay patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga ng PCG. At sa ngayon po, ang sinasabi nilang tao o yung person involved ay tinanggal na po sa PCGA. At wag pong mag-alala ang taong bayan dahil ang PCGA ay isang civil organization at kung sino man po ang mapapasok dito, kahit foreigner po, ito naman po ay paggawa lang naman ng pagtulong, pagbibigay ng relief, pagtulong sa PCG, pero wala po silang access sa anumang mga operasyon at hindi po sila sumasampa sa barko at kung anuman ang operasyon ng PCG, wala po silang maaaring malaman doon. Yun naman lang po ang safeguards na siniguro ng PCG. Pero, Yusek, sinasabi rin po kasi ni Senator Ping Lacson na may mga impormasyon na marami raw talagang mga sleeper agents dito sa Pilipinas. Ano po yung plano natin to dismantle itong mga
sleeper agents na ito, if it's true? Actually, nadinig na nga po natin to sa news, kaya tinawagan din po natin ang NSC at ito po ang kanilang mensahe para sa atin at sa mga taumbayan. Ayon po sa kanila, we cannot go into specifics for security reasons, but we can assure the public that our security forces are actively monitoring and addressing these threats. The government does not take espionage lightly, and we act swiftly when credible intelligence is verified. Recent operations have already led to arrest of suspected foreign operatives, which shows that our agencies are not standing still. We are working closely with law enforcement and intelligence units to dismantle espionage network whenever they may be. So, yun po. So, rest assured po na ginagawa po nila ang kanilang trabaho. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, some congressmen and senators are calling or urging the president to subject himself to a lifestyle check following yung kanyang directive for all executive agencies. Ma'am, is the president willing to magpa-ano po ng lifestyle check? Lahat ng parte na ehekutibo ay ready for lifestyle check. So, ma'am, nakausap niyo po ba siya regarding this and his affirmative po? Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready, pati pang Pangulo. How about, ma'am, sa kasi si Senator Risa Ontiveros, she's also calling for the full disclosure of SALN. How about that matter po, ma'am? Okay, lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So, wag po natin ibahin at wag tayo medyo mamulitika patungkol dito. Okay, ma'am. On the lifestyle check, nabanggit niyo po when you announced this lifestyle check na may involve po ang ombudsman dito po sa gusto mangyaring lifestyle check ng Pangulo. Can you tell us exactly how the palace wants the ombudsman to conduct a lifestyle check? Nabanggit po natin ang ombudsman dahil sila po ay may karapatan at may authority to initiate investigation on this matter. Ngunit ang ombudsman po ay isang independent constitutional body at kung ano man po ang kanilang magiging proseso or mechanics patungkol po dito, nasa ombudsman na po yun. Has the desire of the President been communicated to the recently appointed acting ombudsman Dante Vargas? Sa ngayon po ay tatanungin po natin kung ano po ang pinaka-recent na usapan nila at ibibigay ko po sa inyo kapag po ako ay nabigyan na po ng update. Salamat po. Thank you. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Follow-up lang po. Hindi po ba necessary ang SALN for a lifestyle check? Kaya nga po. Kaya nga po ready po lahat. So kasama po yung SALN. So, is the President willing to show his SALN? Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. So, willing po si Presidente to show if necessary? Kung kinakailangan nga po, sabi nga po natin, ulitin natin, lahat ng miyembro ng ehekutibo ready for a lifestyle check. Thank you po. Next question, Morning po, Yusek. Sa Foreign Relations Committee hearing yesterday, Senator Tulfo responded to DFA statement that Taiwan's not recognized as a sovereign state. Sabi po niya, we're allowing ourselves to be bullied in the name of diplomacy and that diplomacy without deterrence is weakness. Comment po on that. Ang katapangan ay hindi nadadaan sa buntalan. Ang pagiging diplomatic ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Nagsalita na po rito ang DFA at si Secretary Lazaro na ang direktiba ng Pangulo ay diplomacy at rule-based approach. At sinabi din naman ng Pangulo na we are not waging any war at sinabi din niya na hindi tayo uurong sa anumang labanan. Good morning po, Led. Yung Chinese Ministry of Defense called the Philippines a disruptor and troublemaker in the South China Sea following po yung recent activities ng Philippines and Australia sa South China Sea. Sabi po nila, Manila is acting recklessly at the behest of external powers. Siguro po, how does the palace want to respond to this kind of accusations? We cannot stop China from making its own narrative. But they cannot also stop us from fighting for our rights based on laws, on clause, arbitrary ruling, and for our being independent country.
Sa ibang topic naman po, kahapon na-tackle po sa Senate Foreign Relations Committee yung issue po ng Taiwan. Kasi po natanong yung sila DFA and other government officials on the contingency plan in case po a shooting war breaks out in the island. Sabi po, meron namang contingency plan, but when pressed further, nagtuturuan po kung meron bang budget for the contingency plan because the senators are also doubting our capability to evacuate yung large number of Filipinos from the island. May utos po bang Pangulo to fund itong contingency plan na to sakaling magkaroon nga po ng gulo? Tama po si DFA Secretary Lazaro na meron pong contingency plans. So, nothing to worry. Kasi nagawa na rin po natin ito, nagkaroon ng issue ang Israel. Wala sa budget, pero nakaya po natin. A lot ng another budget for Taiwan specifically? Hindi lang po kailangan. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.